plus, no? 100 million plus na confidential funds. All in all, 612 yan na confidential funds, no? So, pasukin sa plunder kasi 50 million lang ang plunder. At mapapatunayan ba yung plunder na yan? Oo, kasi ang daming ebidensya, kabundok, di ba? Napanood na natin sa hearing ng good governance. May mga testimony, may mga paper trail, merong mga ebidensya na ilatag, may mga affidavit, mga sworn affidavit, talagang maraming ebidensya. So, kayang patunayan ang plunder. Ito namang bribery, kayang patunayan din ang bribery. Ilan ang kanyang mga opisyales, no, sa DepEd na talagang nagpakita pa ng envelope, no, na sila ay sinusuhulan ni Sara Duterte. 9 white envelopes, di ba? Sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Di ba, ang unang-unang nagpasabog niyan ay si Mercado, ipinakita niya yung white envelopes na yan na siyam, na for 9 months ay binibigyan siya ng white envelopes si Sara Duterte na nilalaman ay 50, magkano ba yun? 60, I think 50 to 60,000 plus, no? For ano daw yun? For 6 months, mga kaibigan, 9 months, for 9 months, no? So, bribery yan. At paano mapapatunayan yung anti-graft and corrupt practices? Yung mga may mga pirma siya. 'Di ba? Doon sa mga resibo na pag-disburse ng mga cheque, ng mga pera, may mga pirma siya. Siya yung nag-iisang pumipirma doon. Kaya madali itong patunayan, mga kaibigan, no? So, eto guys, no, pag lumabas ngayon yung desisyon ng ombudsman at nakitaan ngayon ng probable cause etong si Sara Duterte sa kanyang plunder case, guys, no bail. So, si Sara Duterte ay aarestuhin at agad na ikukulong habang gumugulong ang kaso. Ikukulong siya. Kasi no bail po, non-bailable po ang plunder. Katulad ng nangyari doon kina Jinggoy, di ba? Jinggoy Estrada, sina Bong Revilla, nakakulong sila habang nililitis yung kaso. Di ba? Kasi non-bailable din po yun. At katulad din po, yung nangyari naman kay Leila de Lima, kinasuhan siya tungkol sa drugs, di ba? Ni Duterte. Non-bailable din po, hindi pwede mag-bail. So nakulong din po si Leila de Lima ng 7 years habang nililitis ang kaso. So ngayon po, mangyari kay Sara Duterte, makukulong din siya habang nililitis ang kaso kasi plunder yon, non-bailable. Hindi po siya pwedeng mag-bail. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. No? Nasa ombudsman na po ang kaso na final ng mga civil group na ito, mga kaibigan, mga anti-Marcos, mga never again to martial law. Hindi po si PBBM ang nagpa-file nito, hindi po mga loyalista, hindi po mga pro-Marcos, kundi mga anti-Marcos po at mga taong simbahan, no, ang nag-file ng mga kaso kay Sara Duterte. Diba? So, ito mga kaibigan, yan. Ayan po ang nangyari, no? So, kaya, mga DDS, pagdasal nyo ang inyong puon, no? Na makaligtas siya dito sa plunder case. Yan. So, between the OBP and DepEd, designed to bypass rules and divert confidential funds to civilians spending through acknowledgement receipts. Magtataka ka. Pagdating dito, sa case ni Sara Duterte, ang dami gabundok na ebidensya. Pero bakit si Toby Tiangco ay tahimik? Diba? Kung gusto mo talaga ng accountability, kung ikaw talaga ay para sa paglaban ng korupsyon, eto yung unang-una, diba? Na dapat na nilalabanan. Pero bakit? Bakit ayaw ni Toby Tiangco na sagutin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment through trial? Diba? Kung para ka talaga sa accountability, kung para ka talaga sa matino na governance,
dapat ay hindi mo dapat ipinagtatanggol ang katulad ni Sara Duterte, di ba? So, ito mga kaibigan the only strategy they have left is distraction. Ito na lang ang kaya nila, no? Distraction. Dinidistract nila. Kaya itong si Toby ngayon ay maingay, no? Tungkol kay Martin Romualdez. Lalo na ngayon, mga kaibigan, na naglalabasan na ang baho ni Sara Duterte. At mga kaibigan, no? Itong ginagawa ni Toby Tionco ay pagda-divert na naman para ang issue ay mapunta kay Martin Romualdez. Which is, anong sabi ng ICI? Adverse, ano ang finding ng ICI kay Martin Romualdez? No adverse findings. Ano pa? No guilt found. Wala silang nakitang guilt kay Martin Romualdez. Wala silang nakitang connection ni Martin Romualdez sa mga flood control anomalies. Wala silang nakitang kahit ano na paper trail na magsasabi na si Martin Romualdez ay nakinabang o whatsoever. As in, wala. Anong meron lang? Laway. Laway ni Gutesa na hindi na nagpakita at AI video ni Saldico. Mga kaibigan, by the way, ang video po ni Saldico ay confirm AI. Hindi po siya totoo, no? Dinibang na po ito at pinakita po isa-isa ng isang IT expert na Pilipino na IT po siya, no, sa Amerika, sa iba-ibang mga company, mga malalaking kumpanya sa Amerika. IT expert po siya. At ngayon ay dito po siya nakabase sa Pilipinas. Dinibang po niya isa-isa, ipinakita niya isa-isa kung bakit masasabi na AI ang video ni Saldico. Mga kaibigan, panoorin niyo yon. Kasama namin siya, si Balita at Kaalaman, AI expert, no? Si Balita at Kaalaman, mga kaibigan, ay AI expert po yun, IT po yun, no? So, pinakita niya, mga kaibigan, para makita nyo, mga DDS na mga gunggong, mga tanga, na mga bugok, na naniniwala doon sa video ni Saldico. Ito po ay confirmed AI. At isa pa bakit wala nang nilalabas na video ang Facebook ni Saldico? Malamang nagtatago sila ngayon, mga kaibigan. Kasi ibinuko din po ng AI expert na to. Yung tiningnan, mga kaibigan, yung activity nitong Facebook ni Saldico. Alam mo yung mga nakita doon? Nakalagay doon, mayroong 200 plus na admin na dati ay wala naman. So meaning to say, mga kaibigan, may kumokontrol na mga admin, no? Dito sa Pilipinas, Si Saldico ay nasa ibang bansa, pero yung admin na nagpo-post dito sa Pilipinas. So may kumokontrol na, hindi na kontrolado ni Saldico ang kanyang Facebook. Kasi may kumokontrol na mga tao, no, na nagiging admin ngayon sa Facebook ni Saldico, na malamang ngayon ay nagsisipagtago na. Kasi mga kaibigan, isi-search na sila ngayon. Dahil nalaman na oy, sino to mga admin na to? Iti-trace na yung kanilang mga IP address o ano yung mga ginamit nila ng mga computer, iti-trace na yan, mga kaibigan. No? So nalaman na po, confirm, mga kaibigan, ang video ni Saldico ay confirm AI. No? AI po. No? So, ito pa mga guys. Yan. So, yan mga kaibigan, no? It's about saving Sara Duterte. Ito pong ginagawa ni Toby Tionco, no? Sinisave niya nga itong si Sara Duterte, no? Kasi mga kaibigan, may nakita po ng mga money trail, tapos yung mga findings, no, ng mga ombudsman case, no, mga kaibigan. The Duterte 2028 dream collapse. Nag-collapse na po ang pangarap ng mga Duterte na makabalik sa Malacanang. Hindi po sila makakabalik sa Malacanang. Lalong-lalo na ngayon, mga kaibigan, napakaganda ang ating Pangulo, seryoso, na maipasa ang anti-dynasty bill, mga kaibigan, no? Anti-dynasty bill. So pag nangyari yan, mga kaibigan, yung mayor ng Davao, hindi pwedeng Duterte, na katulad ng nangyari ngayon.
Yung Vice Mayor ng Davao, hindi po pwedeng Duterte, katulad ng nangyari ngayon, Vice Mayor Duterte. Yung kongresista ng Davao, ay Duterte pa rin, hindi na yan pwede. Tapos may mga councilor pa doon na Duterte din, hindi na yan po pwede. Guys, no? Pag naipasa na itong anti-dynasty bill, pinapamadali na ng ating Pangulo. So unang-unang matatamaan dyan ay ang mga Duterte na mga ganid sa kapangyarihan at sa pera. 'Di ba? Yan yun, guys. So, eto, the truth doesn't panic. Guilt does. Grabe mga kaibigan, nagpapanik na. Mga guys, mayroon na nagsasabi na yung sa kampo ng mga DDS, no, hindi na daw nakakatulog. Hindi na raw nakakatulog si Sara Duterte sa pag-iisip at nabuburyong na daw. No? Nabuburyong na daw si Sara. Sobrang isip mga kaibigan, hindi na daw makatulog. At meron pang ang pinasabog itong si Peebles Talaquera na ang nagsalita daw nito ay isang DDS din, no, dati, no, na pinag-iingat si PBBM, no, pinag-iingat po si PBBM, no, protektahan daw ang ating Pangulo kasi dahil sa pagkaburyong ni Sara Duterte ay iisa na lang daw ang pwedeng gawin para matupad ang kanyang nais na maging presidente at walang iba kundi kaya kailangan protektahan natin ang ating Pangulong BBM. Kasi mga kaibigan, kayang-kaya ng kampo ni Sara Duterte ang kita mo ng montrata na nga siya, di ba? Ng montrata. Mga kaibigan, si Sara Duterte, isang seconds lang, tawag yan. O itumba mo si ganon. Guys, kayang-kaya yan ni Sara. Kayang-kaya yan ng mga Duterte. Madami meron nga silang death squad, di ba? Yan yung mga kaibigan. Kayang-kaya nila yan. At umamin, di ba, si Digong, na madali lang daw ang pagpatay ng tao. Remember, inamin ni Digong, no? Sa kanyang speech, madali lang daw ang pagpatay ng tao. Napanood niyo ba yun? Oh. Nandoon yung mga PSG nakapalibot sa kanya, yung mga may mga media na sinabi niya, madali lang ang pagpatay ng tao. Oh. Tapos minustra pa niya kung anong gagawin sa pagpatay ng tao. Easy lang sa kanila yan, guys. Kaya kailangan protektahan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos para ang mga demonyo ay hindi magtagumpay dito sa ating bayan. 'Di ba? Yan. So, ito pa mga kaibigan, ha? Yan. Etong si Toby, kung talagang anti-corruption siya, itong si Toby, bakit ang ingay niya ay laging natatapat kapag nagkakaroon ng problema si Sara Duterte? At kung talagang anti-corruption itong si Toby, bakit hinadlangan niya ang impeachment trial para kay Sara? Diba? Kasi kung talagang ikaw ay anti-corruption, dapat wala kang pipiliin. Diba? Pero ang nangyari, kita natin, na mukhang kapag kay Martin okay lang, pero kapag kay Sara kailangan isalba. Diba? Kaya mga kaibigan, sa tingin ko, sa nakikita ko kay Toby Tiangco, hindi po siya pro-admin. Hindi po niya pinoprotektahan ang ating Pangulo. Kundi siya po ay silent na pumapatay dito sa administrasyon ng ating Pangulo. Diba? Yan yun mga kaibigan, ang nakikita ko, no? Yan. So guys, no, marami tayo dito mga sources, no? Mga link natin. Yan. So pag nanood po kayo sa Facebook, ay atin pong ilalagay doon, no? Ipopost natin yung mga link kung saan po natin kinuha, no, yung ating mga topic para makita po ninyo na tayo po ay mayroong mga sources at hindi po tayo gumagawa-gawa lang o nag-iimbento dito, no? So mga kaibigan, pag-usapan po natin itong si Sara Duterte. Yan. Okay. May papanood muna ako sa inyo, ha.
Panood ko muna ito isang video kay Sara Duterte. Okay. Sandali panood ko sa inyo. Okay. Sandali kayo sa ba't why sa mahina? Hina naman. Dali tingnan natin kung meron tayo sa gallery ng video. Sa gallery na lang tayo kumuha ng video. Yan. Wala pala. So, ito mga kaibigan, pakita ko lang, Church Civil Society, gustong makulong si VP Sara Duterte. Ito po yung mga naghain, Sila po ay Church Civil Society na gustong makulong itong si VP Sara Duterte, So, hindi po sila mga pro-Marcos, Ito, reklamong plunder, bribery, malversation at graft versus Sara Duterte. Yan po, yan. Kahapon po ito dumating sa tanggapan ng ombudsman ang isang L300 truck na may iba't ibang dokumento para sa reklamong bribery, malversation at graft laban kay Vice President Sara Duterte. Plunder. Ang mga reklamo ay inihain ng iba't ibang civil society. Yan. Yan po mga kaibigan, So, si Ramil Madriaga po mga kaibigan, Ayan po yung Ito po, close po siya, kay Sara Duterte. Parang kuya-kuyahan niya itong si Ramil Madriaga. Ito po yung, bago po pumutok ito, ay sinabi na po ito ni Peebles Talakera, na itong si Sara Duterte ay binibisita daw itong si Madriaga, binibisita daw ito sa 10 oras ng gabi. So, eto ang tanong bakit 10 oras ka ng gabi bibisita? Kung wala kang hidden agenda, bakit sa 10 oras ng gabi ka bibisita? 'Di ba? Yun yung mga kaibigan So, ibig sabihin, may something, Ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pagsmuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kung matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nag-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo si nooy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018, nagdirekta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022.
Batayan niya sa utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa custody ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung tagugat, naging biktima lang. So dapat ang maglalabas noon, dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya lilabas at ni-report na lang niya doon sa nag-utos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So dinaan na lang sa, ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao, batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya, ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso, lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. At idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng dalawang lalaking nakabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niya i-submit sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad, nabuo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BJMP facility. Nanotaryuhan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BGMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Billionaire News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Yan. So guys, hindi ba kayo nagtataka? Di ba usually si VP Sara Duterte kapag may lumalabas na mga ganyan, di ba press con agad? Press con agad siya pag may lumalabas, di ba? Katulad nung nangyari no na pinaratangan siya ni Mercado na yung binibigyan siya ng 9 envelopes no na may naglalaman ng 50 to 60,000 pesos no for 9 months. Di ba press con agad siya? Yan ang ugali ni VP Sara Press con agad, tapos agad, dakdak agad para debunk, di ba? Dinidebunk agad niya. Pero this time mga kaibigan, ilang araw na to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin press con si VP Sara. So sa tingin ko mga kaibigan kailangan siguro niyang gumawa muna, magpagawa ng script kung paano ba. Kasi guys, magkakautal-utal yan. Magkakautal-utal talaga si VP Sara Duterte dito. Kasi mahirap itong i-debunk mga kaibigan. Kasi etong Madriaga na to, ito yung sinasabi ni Peebles Talaquera, bago pa man sumabog to guys, no? Sinasabi na to ni Peebles Talaquera,
Etong Madriaga na to ay kuya-kuyahan daw ni Sara Duterte, na trusted ni Sara Duterte, na siya nga yung nag-form ng isip, no? Inday Sara is my president, no? At itong Madriaga na to ay masasabi natin na talagang ang dami niyang alam. Kasi siya po yung talagang inuutosan, no? Patungkol sa mga pag-disburse ng confidential funds at pagkuha ng mga pera na nanggaling sa Pogo at sa drug lords. So, eto mga kaibigan, sa tingin ko kaya hanggang ngayon tahimik si Sara Duterte, baka nag-iisip na ng script kung paano lulusutan to. Guys, mahirap to lusutan kasi may mga money trail, may mga CCTV cameras, may mga ebidensya, may mga sinumpaang salaysay na detalyado. Ang sabi pa mga kaibigan, dalawa pa lang affidavit nito. Yung isang affidavit na nakikita natin ngayon sa social media, nakalat. Tapos meron pang isang affidavit na sobrang detalyado. So ito mga kaibigan, hindi nga ito mapagkakaila. Kasi lalo na, guys, malapit talaga to sa kanya. Nung nag-inauguration si Sara Duterte, binigyan pa ito sa email niya, binigyan pa ito ng invitation. At with pictures. At kita nyo yung kanyang credential. Hindi po siya basta-basta na nobody. Ang dami po niyang naging trabaho, mga kaibigan, sa gobyerno. Di ba? Sa mga intelligent agency natin. May mga trabaho siya bago siya naging BPSG. No, ni Sara Duterte. At yung kwento nga niya mga kaibigan, 2016, personal siya na ipinakilala ni Rodrigo Duterte kay Sara Duterte. So ang unang-una niyang kilala talaga ay si Rodrigo. Noong 2016, personal siyang pinakilala kay Sara Duterte. So mga kaibigan, mahirap ito i-debunk kasi nandyan yung mga facts. Kaya malamang, kaya si Sara Duterte ngayon ay tahimik. At hindi pa siya nagpipress con. At malamang sa malamang mga kaibigan, kapag nagpress con ito, magbabasa lang yan ng script. Tapos, walang magtatanong. Katulad dati, di ba sabi niya, walang magtatanong ha? Kung may nagtanong man, isa-isa lang. Tapos sabi niya, wala na, hindi nasusundan ng tanong. Walang follow-up questions. Di ba? Kasi nahihirapan siya mga kaibigan. Pag nagsinungaling siya, guys, hirap magsinungaling, I tell you the truth. Mahirap, 'di ba? Kahit gaano kabihasa si Sara Duterte sa pagsisinungaling, mga kaibigan, hindi niya maididebunk ang katotohanan na talagang close siya dito sa taong ito. Na talagang meron silang transaksyon sa taong ito. At anong sabi ng taong yan, mga kaibigan? Yung pera daw na ginamit sa eleksyon ni Sara Duterte galing sa Pogo at saka sa drug lords. Diba? Pagkatapos sasabihin nila, I hate drugs. Pinagchuchugi yung mga kababayan nating maliliit. Pagkatapos sila pala ay nakikinabang sa drug money at sa Pogo money. Diba? So mga kaibigan, kailangan itong imbestigahan forthwith. Eh guys, alam niyo sa totoo lang mukhang hindi makakalusot dito si Sara Duterte. Kasi madaming ebidensya Ay yung ebidensya nga lang na lumabas sa good governance Grabe na yon mga kaibigan. Nagko-corroborate lahat yon sa